Okay mga kaputingting, may gagawin tayo, no? Magla-live tayo mga kaputingting. Ang ginagawa po natin ngayon ay gawin. Grounded po ang kanyang spin motor, no? Grounded po kanyang makina, no? Grounded yung spin. Yung gas motor hindi naman grounded eh, no? Hindi naman grounded. Ngayon sinabi ko sa customer, sabi pala ng customer mga kaputingting, wala daw siyang budget na. Sabi ko kasi i-replace yung spin motor kasi grounded na. Sabi po ng customer wala naman po siyang budget ngayon kasi nga no, nakatapos pa lang ng New Year, no? Tsaka Pasko. Naubusan ng budget. Pag nag-wash daw po siya, nakukuryente daw po siya, no? Pag kinukuha yung damit doon sa washing machine, nakukuryente daw siya. Sabi ko, ang kadalasan po kasing nangyayari diyan yung ano, yung mga spin motor talaga. Siya po talaga nagiging cause. Kaya po nagiging nagkakaroon ng grounded, no? Kasi kung papansinin niyo mabuting din, no? Papakita ko sa inyo, no? Papakita ko lang po sa inyo yung ano. Tingnan niyo po yung ano, no? Tingnan niyo po yung washing machine, no? Ito yung washing machine. Ang washing machine, ito po yung motor, no? Ito yung motor. Tapos ito po yung pulley, no? Ito po yung pulley. Bakal, no? Bakal yan, bakal. Pulley niya, aluminum. Kaya kaso, ang nagpapaikot po sa kanya, ang belt niya po, goma. No? Kaya kung grounded man po itong wash motor, hindi po apektado ang tubig do sa wash kasi po, ang nagpapaikot po sa kanya, goma. No? Goma po. Pero kung ang gear case nyo po, tumutulo, no? Tumutulo itong gear case nyo, tapos nabasa ang belt, baka sakali may tendency magkakaroon ng ground yung tubig ng wash. Ito po kasi goma tapos plastic na po to, tapos plastic. Tapos di naman tumatagas kasi wala namang kalawang ang kanyang gear case, no? Walang. At saka tingnan niyo, wala siyang senyalis na tumutulo. Tingnan niyo yung body niya, wala pong ano, yung talsik na marumi, no? Yung diretso, wala, malinis siya, no? Malinis. Ngayon ito namang ano, papakita ko naman sa inyo ang kanyang spinner. Kung papansinin niyo po ang bakal, tapos yung coupling niya bakal, tornilyo niya bakal, ayan no, puro bakal, papasok doon sa loob ng dryer, may shafting siyang bakal, kaya pag ang tubig, kaya pag grounded po ang inyo pong spin motor, siyempre magkakaroon po ng tubig yan sa loob, no, mababasa. Tapos yung basa na yon, no, basa ng dryer, may tubig din dito po sa lalagyan niya ng daluyan niya ng tubig dito, daluyan, no? Ito tubig din to ng ano, tubig din po to ng wash, papuntang wash. Kaya yung pagka-ground ng spin motor, dadaloy po sa tubig. Ayan po, no? Dadaloy yan po sa tubig dito, papasok. Kaya nagkakaroon po ng ground ang tubig po ninyo, no? Yan po ang kaya po mas pangalan nun, pagkakaroon talaga ng ground, pag grounded po ang inyong spin motor. Happy New Year, kabuting-ting, Edgardo Dato. Edgardo Dato, shout out sa iyo, kaibigan. Happy New Year, Merry Christmas, blessed Thursday sa atin, no, sa iyo, no? Naway maging masaya at maligaya ang iyong ano. Pagdating nung 2024 maging masaya at pangalan na yung maging guminhawa din ang buhay natin, no, sa tayong lahat, no? Tayong lahat ng mga Pilipino dito sa naipit mo tayo tester. Dala. Okay, papakita natin kung bakit grounded, no? Ito po ang ating tester, no? Ito yung tester natin. Ito po ang plug natin, no? Tapos ito ilalagay natin doon sa body ng ating spin motor. Pag umilaw po yan, ibig sabihin grounded po yan. Ayan, no? Nakita nyo? Ayan, no? No? Ang lakas ng grounded niya, no? Ngayon, titingnan naman natin itong kanyang wash motor. Ito yung wash motor niya. Ayan, no? Wala. Pansin nyo, wala, no? Ayan, no? Hindi umilaw. Ibig sabihin, hindi po grounded ang ating wash motor. Wala, no? Ngayon gagawin daw natin, ang gagawin, sabi ko sa kanya, sa customer nga pala mga kabutingting, dahil wala daw siyang budget, ang suggestion ko lang po sa kanya, gagawin po namin dalawa ang kanyang AC cord.
no? Lalagyan natin ng AC cord ang kanyang spin motor. At lalagyan din po natin ng AC cord ang kanyang wash motor. Magiging separate po siya, no? Para siyang dalawang spin tub, isang single na washing machine at saka isang single na spinner, pinagsama lang po sa isang lalagyan. Yan pong gagawin po natin. Ang sabi ko po sa kanya, pag magwawash po kayo, lalagyan po natin ng ano dito, papel na kunyari ito po ang wash. Yan, lalagyan natin para alam nila kung sino yung wash na AC cord. Tapos yung isang AC cord, lalagyan po natin siya ng spin. Tapos yung spin, huwag niya munang isasaksak do sa outlet. Ang sasaksak niya lang po ang wash, no? Wash lang po isasaksak niya, no? Para hindi po makuryente, kahit po maglaba siya ng maglaba, hindi po siya makukuryente kasi hindi po naka-plug in ang spinner. Mas magandang ano to, diskarte habang wala pa silang budget, no? Ngayon gawin na natin, puputulin natin ang lahat ng wire kasi ayun pa, naka-plastic pa siya, no? Naka-cable type pa, no? Okay, puputulin natin siya, mabuting tingnan. Tapos papakita ko sa inyo kung paano i-separate ng AC cord ang spin motor at ang wash motor. Puputulin lang natin mabuting tingnan ang lahat. Sa mga gustong gumawa pala nito mga kabuting tingnan sa inyong ano, sa inyong mga washing machine na grounded ang inyong washing machine, tingnan nyo lang po ang aking gagawin, no? Mas maganda kasi hindi naman lahat ng mga nasa bahay na may bahay may tester, di ba? Meron. Gagawa po tayo ng washing machine na ano, itong washing machine na to na hindi po tayo gagamit ng tester. Basta papakita ko lang sa inyo ang dapat lang po ninyong gawin. Ito po ang linya ng ating wash motor. Tatanggalin ko muna ang kanyang capacitor. Okay. Para mas klaro, no? Para mas klaro. Kaya lang, putulin muna natin ng para malabas tong ano. Para malabas natin to. Ayan. Ayan. Tapos titingnan lang natin dito yung capacitor. Kung ano po yung linya ng capacitor, no? Ayan. Kung mapapansin nyo mga buting-ting, ito po ang wash motor, no? Wash motor to. Orange, yellow, tsaka blue, no? Basta tatandaan nyo lang mga buting-ting. Lagi nyo lang tatandaan, hanapin lang po ninyo yung linya ng capacitor, no? Ito po ang capacitor natin, no? Ito po ang capacitor ng wash nyan. Itong orange tsaka yellow, no? Itong kabila naman, itong blue at tsaka violet, yan po naman ang capacitor ng spinner. Okay? Kung nakita na natin, no, yung linya ng capacitor. Itong isa, itong common, ito yung magiging common po natin yan, no, itong kulay blue. Ayan, itong kulay blue. Puputulin po natin yan. Tandaan nyo, ha? Itong dalawa, capacitor. Huwag natin puputulin yan. Huwag nyo puputulin yan. At puputulin lang po natin itong common. Itong isa, no? Puputulin natin. Okay. Okay, naputol ko na. Sa wash motor po to, ha? Maputinting nga sa wash motor. Ngayon, pupunta naman po tayo sa spin motor. Okay, spin motor. Ito po ang ating spin motor. Hanapin po natin ang kulay ng capacitor. Ang capacitor niya po ay kulay blue tsaka violet. Blue, ito. Blue at tsaka violet, no? Yan po ang linya ng ating capacitor. Sa spin, ha? Sa spin. Anong puputulin po natin? Yung natira, no? Yung hindi nakasama sa capacitor, yun po ang puputulin natin. Okay, puputulin natin. Ito po. Ito po ang puputulin natin. Ayan. Naputol na natin ang linya ng ang common ng spin motor, kulay green. Pinutol na po natin ang common ng wash motor, kulay light blue. Kung mapapansin nyo mga bundinding, ito yon, light blue at saka green. Ito po ang ating line. Line po yan, ayan. Yan po ang AC cord natin. Ito blue, ayun, no? Ito blue, ayun blue. Yan po ang ating line
line 1, no? Naka ano dyan yung ating parehas na common ng wash tsaka spin. Okay, puputulin natin. Ngayon ang gagawin natin yan, mabuting, puputulin naman natin yung linya ng line 2. Line 2 tayo. Ito. Itong kulay blue, kulay brown. Ayan. Puputulin natin to dito. Okay, dito na lang natin. Tatanggalin na lang natin dito. Ang line 2, pinutol natin ng line 2 papuntang timer. Ito, no? Papuntang timer ng butiti na itong brown, no? Ayan, tatanggalin na natin. Ibig sabihin na putulan natin ang pares na line 1 at saka line 2. Ngayon gagamitin natin yan, itong isang ito para sa spin motor o wash motor, depende kung anong gusto niyo, no? Pero ito gagamitin muna natin to sa pangalan na spin motor. Spin motor muna tayo. Okay, tatanggalin natin. Okay. Tapos kukuha muna tayo ng AC cord pa. Ito naman ang isa pang AC cord. Ito, kulay black naman ang gagamitin natin para sa wash, no? Para sa wash, kulay black ang gagamitin natin para hindi magkaibang, para magkaibang kulay. Ngayon, para hindi po kayo ano yung ginawa natin, anong pang pinutol natin dito kanina? Ito pinutol natin kulay pangalan to, sky blue, no? Para sa wash, lalagay natin dito yan. May sarili na po siya nga, no? Tingnan nyo, lalagay natin dito para dahan-dahan po natin siyang i-explain, no? Okay. Ngayon, ito namang ating ano, pangalan na to. Isang ating AC cord, kukunin naman natin yung pinutol nating common doon sa ating spin motor. Ito, itong kulay green. Ayan. Ngayon, itong kulay green, lalagyan naman natin sa isang linya ng ating AC cord. Ayan, kulay white, ha? Kulay white tayo. Okay, kulay white. Napansin nyo, no? Putulin natin itong mga ano, para hindi kayo masyadong nalilito. Puputulin na lang natin lahat to. Parang konti na lang kuryente nakikita. Importante ba yan? Ito, hindi naman nagagamit ang kanyang ground sa body, no? Kasi nga, dalawa lang po ang kanyang AC cord. Ang original niyang AC cord, hindi po tatlo, no? Kahit tatlo po yan, kailangan ang inyong outlet sa bahay, naka-earth ground din po siya. Kasi kung di siya naka-earth ground, kahit isasaksak nito, hindi rin po magkakaroon ng silbi, no? Kasi hindi naman naka-earth ground ang inyong outlet sa bahay. Kahit kunyari, ang trabaho po ng earth ground, pag grounded po ang inyong mga washing machine o kung yung anumang grounded sa motor ng inyong wash, ma-absorb po ng earth, ng ground, ang pagka-ground niya at di po kayo mag-ground, no? Mawawala po ang pagka-grounded ng inyong washing machine. Pwede rin po yung gawa kayo ng earth ground sa bahay ninyo, maglubog kayo ng copper wire, copper tube na 6 feet, lubog nyo, tapos magkaroon kayo ng linya, no? Gawa kayo ng linya, tapos idudugtong nyo dito sa mga dito sa mga wire ng ground. Yan, kunyari, ito yung earth ground nyo, ginawa nyo, no? Dinugtong nyo dito, no? Dinugtong nyo, tapos maglalagay kayo ng yan. Pero siyempre, babakbakin nyo yan, no? Babakbakin nyo, tapos igaganin nyo. Ayan, meron na kayong earth ground. Ngayon, lalagay nyo rito, kahit dalawa lang po yan, okay na. Kasi naka-earth ground na po, automatic, ang inyong wash at saka yung inyong spin motor, no? Kaya kasi to wala naman po, no? Kaya pinutol ko na lang po siya. Okay? Ulitin naman natin, no? Para hindi malito, no? Ang ating wash motor, ang kinuha ko dito yung common niya, no? Nilagay ko dito sa ating isang AC cord. Ito.
Kulay black ang wash. Ngayon itong natitira, dito natin itatap itong kulay brown na umakyat sa timer. No? Yan, lalagay natin dyan. Isasama din po natin yung isang AC cord ng ating spin motor. Itong may fuse, no? Itong may fuse, ilalagay natin dito. Okay. Ay, asan na yung ano? Isa. Dito ko siya nilagay. Isang ano. Tama. Dito. Tama dito nga siya. Okay. Ulitin natin, ha. Ito po ang timer. Yung timer, kinuha niya yung line 1 ng line 1, kinuha niya yung line 1 ng white cord. Kinuha niya rin po yung line ng black cord, no? Tapos, itong line 2 ng ating black cord, kinuha yung common ng wash. Tapos, yung isa, kinuha din yung common ng spin. Yan. Ngayon, i-take muna natin siya para sigurado. Sa mga viewers po natin, no? Maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo. Edward Pasamante, shout out sa iyo. Happy New Year daw. Happy New Year. Una nating iti-tape ang line 1 ng white cord. White cord, line 1, kinuha natin ang common ng spinner. Okay. Check na natin. White cord ta, no? White cord. Line 1 ng white cord, kinuha yung common ng spin motor. Ngayon sa black cord. Sa black cord, kinuha na po natin, ang line 1, kinuha niya yung common ng wash motor. Okay, black cord. Hit natin. Ito sinabi ko na sa customer to, pumayag naman siya, no, na pag-iwalayin natin yung plug ng spin motor at saka yung kanyang wash motor. Kasi wala pang budget, di ba? Ito naman po mga kabutingting, pangsamantala lang to, ha. Itong ginawa natin to, no. Pag may budget na, mas maganda palitan ang grounded na, kung spin motor man yan o wash motor man yan, mas maganda i-replace ng bago. Okay. Line 2 ng white cord. Ito, yung may fuse. No? Ika lang. Tanggalin natin para mas klaro. Line 2 ng white cord. Okay. Line 2 ng black cord, white tsaka black, no? Parehas na line 2. Kinuha natin, pinagsama natin. Okay, pinagsama natin. Itatap natin sa ating timer. Tapos iti-take na natin. Ito, gagamitin lang ninyo ito mga kabutingting. Isa-isa. Huwag sabay, ha. Huwag niyong pinagsasabay. Kung wash lang ang inyong gagamitin, wash lang po ang inyong isasaksak. No? Pag spinner lang po ang inyong gagamitin, spinner lang po ang inyong isasaksak. Kamukha po nito. Outlet. Slow connection. May na wifi. Saan ang outlet?
Tama ba? Okay, sige. Ngayon, paandar natin. Hindi lang. Okay, ito na. Sasaksak na natin ang white cord. Ang white cord ay ang kanyang spinner. Ayan, umandar na. Excuse me. Ngayon, paandarin ko ang kanyang wash, no? Paandarin ko. Hindi po andar yan. Kahit si timer ko yan, hindi po andar yan. Ayan. Ito ang timer niya. Sa wash. Ayan. 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 Separate na. Ayan po. Kasi talaga hindi po siya andar kasi hindi po nakasaksak ang kanyang. Ito po ang sa wash. Dito po andar niya ng inyong washing machine. Ang inyong washing machine. Ngayon, pagtapos na po kayong mag-spin, bubunutin nyo. Ayan, nabunot na. Ngayon, mag-wash naman tayo. Washing machine naman gagamitin natin. Ito naman po isasaksak natin. Ayan, umandar na po. Ayan. Kahit mag-wash po siya, hindi po siya makukuryente niya mga kabutingting. Kasi nga, naka-unplug ang kanyang spinner. Naka-unplug po yan. Hindi po umaandar ang spinner. Kahit paandarin po natin, paandarin natin, ha. So, tatay ito, timer ng dryer. O, ayan, ha. Hindi po siya andar. Ha? Hindi siya umaandar. Ulitin natin. Bubunutin naman natin, para makita nyo. Bubunutin natin ang wash. Wash naman ang hindi umandar niyan. Spinner naman ang paandarin natin. Ayun, umandar ng spinner. Okay. Okay na po ito, mga puting-king, no? Lagi kong sa ang lagi natin tatandaan dito, no? Ang paalala lagi dito, wag niyo pong ipagsasabay na isasaksak itong dalawang ito sa outlet para wala tayong ginawa. Mag-grounded pa rin siya kasi nagkaroon din siya ng source ang outlet ninyo, ang inyong plug sa spinner. Kaya individual po ninyong isasaksak niyan. Kung mag-wash kayo, itong black lang. Pag mag-spin kayo, white lang. Okay. Maraming salamat po mga kabutingting sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat. Shoutout po sa lahat po ng mga viewers. Happy New Year po sa inyong lahat at sa lahat ng mga suporta po ninyo. Salamat po. God bless.